Naninigurado na si Afam na hindi na ako maaagaw pa ng iba. Dear Madam Native Filipina, I'm one of your followers. Please hide my identity. I just want to share my Afam story. Ako po pala ay 40 years old na single mom since year 2012. Kasalukuyang OFW dito sa bansang Hong Kong. 6 years na po ako dito, madam, at dinevorce ko na din dito ang dati kong asawang Noipi. Napakabilis lang po ng proseso. Ngayon, madam, may ka-LDR akong isang Australiano. 56 years old, divorced, may 2 anak na malalaki na. 1 year and 4 months na po kaming magka-LDR. Lagi po siyang nagpa-promise na magkikita kami. Pero lagi lang ding nauudlot ang aming pagkikita. Ang sabi niya kasi, hindi pa daw naaayos ang trabaho niya. Kaya naman parang nawawala na ako ng gana. Pero hindi ko din naman siya magawang hiwalayan hanggang ngayon. Ngayon, madam, may isa pa akong Afam, Amerikano. Retired na po siya at sa Pilipinas niya gustong tumira. 61 years old na po siya ngayong darating na December 2024. Sinabi niya sa akin, madam, na may ex po siya. Hindi daw siya naging masaya sa babaeng yon. At hindi rin niya minahal. Kaya nung nakita niya ako sa Facebook, ay ako nga ang nagustuhan niya. Happy siya sa akin at gusto niya akong pakasalan. Ngayon, madam, nakalak na ang profile ko sa Facebook. Kasi po, chinachat po ako nung ex niya. Madam, 4 months na din kaming magka-LDR ngayon ni Amerikano. At sa 4 months na yon, pinapadalhan na po niya ako ng pera every week. Tapos dine-deposit ko lang po sa aking bank account. Pati yung mga perang bigay niya para sa mga luho ko. Ang sabi niya, mas lalo niya akong minahal kasi hindi daw ako mukhang pera. Kaya malaki ang tiwala niya sa akin. Also, madam, pinadalhan niya na rin ako ng engagement ring. May wedding gown na din ako. Kasi may ticket na siya para sa aming pagkikita ngayong darating na September 29, 2024. Dito po sa Hong Kong ang first meeting namin. And then sa October 1 po ang nakatakda naming kasal. And then uuwi kami sa Pilipinas para po sa aming reception. Madam, pag ang Afam seryoso talaga sa'yo, igagawa at gagawa talaga siya ng paraan kahit malayo kayo. Naninigurado na din po siya na hindi na ako maaagaw pa ng iba. Kasi inagaw niya lang po ako sa una kong Afam, Australiano. Madam, dati humihingi lang talaga ako ng sign sa Panginoon na kung sino ang mauunang pumunta para ako'y makita ay yun na ang pakakasalan ko. At ito na nga, thank you Lord, si Afam Amerikano ang mauuna. Ang iniisip ko ngayon, madam, pagdating ng Amerikano, tsaka ko naman ibablock si Australian. Kakayanin ko, madam. Kasi, of course, doon na ako sa sigurado. Salamat, madam, sa pagbabasa ng aking kwento. Hello, Madam Letter Sender. Thank you din sa pagbahagi ng kwentong Afam mo. Well, it looks like siguradong sigurado ka na dyan kay Afam American mo kahit hindi pa kayo nagkikita ng personal. Agad-agad din ang kasal. Masyado kang na-excite. Well, anyway, sabi mo nga, mabilis lang ang proseso ng divorce sa bansang Hong Kong. So, okay, desisyon mo naman ang masusunod sa buhay mo. Just in case lang na nagkamali ka pala sa pagpili ng Afam, edi ipa-divorce mo na lang din ulit. Masyadong advance mag-isip. Pero kung magiging okay naman kayo, edi happy ending. Tuloy lang ang ligaya. Medyo naaawa lang ako doon sa isa. Kasi for sure, mahal ka nun. At feel ko ding mahal mo siya, kaya lang hindi mo siya kayang hintayin. Nasi-sense ko, madam, na nagmamadali ka rin. Well, wala namang problema kung yun ang gusto mo. As I said, buhay mo naman yan. Hindi ko lang nai-imagine kung paano mo nahahandle ang sitwasyon mong yan, na dalawa-dalawa ang Afam mo, partida may trabaho ka pa. Ano yun? Wala ka nang maayos na pahinga? Tama ba? Kasi to tell you honestly, madam, sinasayang mo lang ang oras ni Australiano sa'yo at ganun ka din sa kanya. Mas lugi ka pa nga kasi aside from that time na sinasayang mo sa kanya, kulang ka pa sa pahinga. And one more thing, paano mo kinakayang matulog ng maayos sa gabi knowing na may isang Afam na umaasa sa'yo pero niloloko mo na pala? I know, wala akong karapatang paghimasukan ang desisyon mo sa buhay. Nagko-komento lang naman ako. Kasi kung talagang sure ka na dyan sa Amerikano, then there is no reason why makikipag-communicate ka pa dyan sa Australiano mo. Alam mo, madam, may suggestion ako ha. Ikaw na bahala kung susundin mo. Masyado lang kasi akong advance mag-isip. Kakapanood ko to ng mga twisted movies. What if lang naman? Ganito ang mangyari.
Dahil plano mong i-block si Australian pag nagkita na kayo ni Amerikano, then what if magtaka si Australian kung bakit bigla mo na lang siyang binlock? Paano kung gumawa ng paraan para makontak ka? Maaring bang i-stalk din yan sa Facebook mo, kahit nakalock pa yung profile mo, but still of course, for sure may mga kakilala yung Australian na family member mo. Kasi syempre kanya-kanyang post yung mga kamag-anak mo sa reception ng kasal nyo. Tapos itatag ka, what if lang naman makita ni Australiano, tapos magalit siya. Kasi nga, nakita niya kinasal ka pala, kaya mo siya binlock. Tapos magko-comment siya. Tapos mabasa ni Amerikano. And then, the American suddenly realize na hindi pa pala kayo naghiwalay talaga. Kasi basta mo na lang siyang binlock na lang. Wala lang kayong maayos na closure. Di ba nga, sabi ni Amerikano, inaagaw ka lang niya kay Australian, kaya hindi na siya papayag na maagaw ka pa ng iba, di ba? So meaning, ang pagkakaalam niya, ihiwalay na talaga kayo. Paano kung malaman nga niya na two-timer ka pala, di ba? So magiging issue na yan sa relasyon niyo. Kaya kung ako sa'yo, para safe ka sa maaaring future trouble, edi yung sa inyo ni Australian, tapusin mo na. Para naman, once kasal na kayo ng Amerikano mo, wala nang mangyayaring aberya. Kasi po, tanggap na ni Australian na wala na kayo and also naka-move on na siya. Kasi imagine, end of September mo papatatagalin ang kalokohan mo. Dapat madam, sa oras ng kasal mo, mapayapa din ang isipan mo. Yun bang wala kang kaba na may gagawa ng eksena? Wala kang kinakatakutan na may biglang mag-comment sa wedding picture nyo ng Amerikano mo? Well, okay, pinipilit pa rin kitang intindihin kung bakit ayaw mo pang i-let go si Australiano. Sa pagkakaintindi ko, base sa kwento mo, just in case hindi matuloy si Amerikano, no? At least, meron ka pang Australiano. Tama ba ako? Sige madam, I will end the discussion here. Ikaw na ang bahalang magmaneho ng buhay mo. Just remember to drive safely. And one more thing, madam, seryosohin mo na po yung Amerikano mo. Payo lang po to. Mag-stick to one ka na sa kanya. Sabi mo nga, malaki na ang tiwala ni Amerikano sa'yo. So, dapat ikaw mapatunayan mo din sa kanya na worth it ang pagtitiwalang ibinigay niya sa'yo. Alalahanin mo din si Lord na nakatingin sa'yo, madam. Naku, pag nagalit yan sa kalokohan mo, ewan ko na lang sa'yo. Baka bawiin pa yung Amerikano mo. Kaya dapat ngayon pa lang itama mo na ang pagkakamali mo para tuloy-tuloy na rin ang kaligayahan nyo. Also, madam, nakalimutan ko, no? Hangad ko na yung ex ng Amerikano mo hindi magiging problema sa future nyong dalawa ng afam mo. So, madam, good luck and we wish you all the best. Advance congratulations on your wedding day.